Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 26. But you had to let me know, Sebastian. I did everything for him, you know it more than anyone. Just why? Ang kanyang mga iyak ay nagpasikip ng aking puso. Alexa, I'm sorry. Sa wakas nakahanap na ako ng paraan para humingi ng tawad. Alam kong mali ako, dahil itinago ko sa kanya ang lahat, pero ginawa ko lang iyon dahil ayokong masaktan siya. Okay, tumango siya sa akin at umalis na. Isa pang problema ang narito. Shit, lahat dahil dito, Mark. You made her upset when she was fucking pregnant. You better pray na sana walang mangyari sa baby ko at sa kanya dahil sa emosyon niya. Mahinahon kong sabi at tumayo. Walang pakialam si Mark. Pumunta ako sa kwarto ni Alexa, at nakita kong nakahiga siya sa kama habang nakatingin sa kisame. Alexa, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya, tumingin siya sa akin at bumuntong hininga. Umakyat ako sa kama at humiga sa tabi niya at hinaplos ang buhok niya. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya sa akin habang pinipigilan ang luha niya. Wala nang saysay na itago ang katotohanan ngayon. Ayon sa plano ng isang tao, pinatay siya. Kinalikan ko siya sa noo at sinabi, why? Who? He never did anything wrong to anyone. Ibinao ni Alexa ang mukha niya sa dibdib ko at humagulgol. Ito ay marahil ang parehong tao na kumidnap sa inyong dalawa, taon na ang nakaraan. Hindi siya umimik at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Huwag kang umiyak, Alexa, matulog ka na. Niyakap ko siya para matulog habang unti-unting naging kalmado ang paghinga niya. Matapos makatulog si Alexa, ay bumangon na ako sa kama at lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa garden nila at tumingin sa paligid. Naalala ko lahat ng nangyari sa nakaraan. Anong ginagawa mo? Narinig ko ang boses ni Mark kaya napalingon ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin habang nakataas ang kilay. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya dahil ayoko nang makipag-away ulit. Wala, sabi ko at umupo sa bench. Paano naging surrogate mo si Marian? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Walang kwenta ang magsinungaling ngayon. Nahanap siya ni Lola at ginawa ko ang ipinagagawa sa akin, simpleng sabi ko habang hindi sinasadyang nag-igting ang kanyang mga panga. I can understand the pain inside of his heart, because he loved her and cherished her, like no brother would ever do to his sister. Hindi mo ba mahahanap sa kanya ang nangyari noon? Biglang tanong ni Mark. I tried 4 years, but gained nothing. Bago ako pumunta sa military, tinanong ko ito kay Lola pero ang sabi niya ay hindi niya alam at wala siyang nagawa. But I know she knew something, sabi ko pagkaupo ni Mark sa tabi ko. There's no evidence found about anything, because everyone was killed related to this matter. Especially Dad's murders. Dinig na dinig ko ang basag niyang boses. Siyempre, dapat maging heartbroken siya dahil sa isang iglap lang nasira ang pamilya niya. One man remaining, maybe he knows something. That man was one of the men who kidnapped Alexa and Janos. Napatingin ako sa kanya at sinabi, saan? Tanong niya sa akin na puno ng pagkainip ang boses. Bumuntong hininga ako at ipinaliwanag ang nahanap ni Kent at sinabi sa akin noong araw na yon. Malalaman natin ang lahat, kung mahuli natin siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mark at tumingin sa akin. Siyempre kakayanin natin pero hindi ko alam kung gaano kasakit ang katotohanan. Pupunta ako bukas. What the hell? Mark, alam mo namang delikado ang mag-isa at hanapin ang lalaking iyon. Alam naman natin na hindi sila ganoon kadali, napabuntong hininga ako. Sino bang nagsabing mag-isa akong pupunta? You're fucking going with me, Sebastian. You married my sister and forcefully became my brother-in-law. So you better come with me. Forceful naging bayaw niya. What the hell?
I didn't become your brother-in-law forcefully. I was always and Alexa was mine. I looked away from his fucking annoying face, and said because I was really pissed off. Pupunta tayo bukas at dalhin mo dito ang anak mo, at hayaan mo siyang tumira kay Marian hanggang sa makabalik tayo. And you better go and sleep in the guest's room, don't you dare to touch her. Tumayo siya sa bench at kumunot ang noo ko. Natutulog ako kasama siya, buntis pa nga siya, ano pa ang dapat kong gawin para wag siyang hawakan? Umisi ako sa kanya at tumayo mula sa bench. Tiningnan ko ang mukha niya at nakita kong galit na galit siya kaya bago pa siya makapag-react ay nilagpasan ko siya. Alis na ako para sunduin si Gabriel ngayon, sabi ko habang palabas ng courtyard nila at sumakay sa kotse ko. Pagka-uwi ko ay pumunta ako sa kwarto ni Gabriel, at kumuha ng ilang suit para sa kanya at inimpake ang mga iyon. Nang matapos ako ay nagsulat ako ng munting note para kay Tito Herman at inilagay sa mesa ni Gabriel. Napatingin ako kay Gabriel, at nakita kong mahimbing na ang tulog niya. Kaya nang hindi ko na siya ginising ay binuhat ko siya papunta sa kotse ko, at inilagay siya sa backseat ng ligtas at nagbiyahe na kami papunta sa bahay ni Mark. Pagpasok ko sa looban ay nakita kong nandoon pa rin si Mark. Natutulog? Tanong niya sa akin habang binuhat si Gabriel palabas ng sasakyan. Tumango ako sa kanya habang hinahaplos niya ang pisngi ni Gabriel. I found Janus pictures, both of them are alike, wika ni Mark na parehong nasasaktan at masaya ang tono. Matutulog na rin ako. Ask Kent to come with us, tumango ako sa kanya at dinala ko si Gabriel sa kwarto ni Alexa at inilagay sa tabi niya. Nang maihiga ko na siya sa kama ay gumulong siya payakap kay Alexa. Itong batang ito talaga. Nagising ako kinaumagahan at naramdaman kong may yumakap sa akin. Siyempre dapat si Sebastian. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa maliit na kamay, ngunit sa aking pagtataka ay hindi si Sebastian iyon, at siya ang aking munting prinsipe. Kailan siya dumating? Umupo ako at tiningnan si Gabriel na mahimbing na natutulog. Ayaw ko siyang gisingin kaya dahan-dahan akong bumangon sa kama. Mommy, napatigil ako nang marinig ko ang inaantok niyang boses. Mommy is here baby, sleep ka pa. Hinalikan ko siya sa noo at tinakpan siya ng blanket. Mommy you are here. Biglang pumutol si Gabriel, nagmulat ng mata at sumigaw. Umiti ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Yeah, Mommy is here, tumango si Gabriel sa akin, at sabay pasok ni Sebastian sa kwarto. Daddy, andito ka na pala, ngumiti si Gabriel kay Sebastian at itinaas ang mga braso. Naglakad si Sebastian patungo sa kama at binuhat siya. Gabriel anak, stay here with mommy for a few days. Daddy has to go to a business. Napatingin ako kay Sebastian, at biglang nakaramdam ng di komportable ang puso ko dahil sa sinabi niya. Saan ka pupunta? Anong negosyo? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin at ngumiti. Sebastian, saan ka pupunta? Ilang araw. Tumayo ako sa kama at tinanong siya. Tinitigan niya ako saglit at bumuntong hininga. Sasama ako kay Mark. Sasama ako. Okay. Pinulupot niya ang libreng kamay niya sa akin at hinalikan ang noo ko. Sebastian saan? Tinanong ko ulit siya dahil gusto kong malaman kung saan siya eksaktong pupunta. I'll tell you when I'm back Alexa. Pasimple akong tumango dahil ayokong makipagtalo sa kanya ng madaling araw. Dala mo ba yung damit niya? Tanong ko sa kanya habang binababa niya si Gabriel. Oo, kumuha lang ako ng ilang damit. Tumango ako sa kanya at inakay si Gabriel papasok ng washroom. Hinugasan ko siya at kumuha ng hoodie at isang shorts para sa kanya at pinalitan siya ng ganoon. Baby, stay with daddy I'll wash and come. Hinalikan ko si Gabriel sa pisngi at pumasok sa washroom. Pagkatapos kong maghugas ay lumabas ako ng washroom at nakita kong nandoon si Gwen. Marian, wala kang damit di ba? Tinanong ko si Sebastian at nakalimutan daw niyang magdala ng damit para sa iyo at dadalhin niya bago siya pumunta. So wear this for now. I wore this when I was pregnant with Miles. Tumingin ako sa damit na hawak niya at tumango sa kanya. With that lumabas na siya ng kwarto. Nagpalit ako ng mahabang dress na ibinigay niya sa akin at nakita kong ito ay isang damit na may isang cute na picture ng little duck. See it's a great fit for you. Nginitian ko si Gwen na lumapit lang sa akin at ipinulupot ang braso niya sa braso ko habang tinutulungan ako. Ang cute, sabi ko habang bumuntong hininga siya at umiling.
Gusto ng kapatid mo na magsuot ako ng mga cute na damit, dahil naniniwala siyang magiging inosente at cute ang anak niya, pero tingnan mo ang anak niya ay katulad din niya. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa akin. Ang cute ni Miles at gusto ko siya, sabi ko habang tumatango siya sa akin. Yeah, he is, but the things he does not cute at all. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Pagpasok namin sa dining ay nakita ko sina Gabriel at Miles na nakatingin sa isa't isa, habang nakakunot ang noo. Pareho ng mga daddy nila. Mommy, why are we here? I don't like him, napatingin sa akin si Gabriel at mabilis na sabi. Napatingin ako sa kanya at bumuntong hininga. Pinsan mo siya, baby. Be good and treat each other well, okay? Simpleng sabi ko habang pinagmamasdan ako ni Gabriel saglit at tumingin kay Miles. Bakit pinsan ko siya, mommy? Tanong ulit sa akin ni Gabriel na medyo nakasimangot. Anak kasi siya ng tito mo. Naglakad ako papunta sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Naghintay siya ng ilang sandali at muling tumingin kay Miles. Okay mommy, sabi niya sabay tango. Miles, wag kang mang-away sa pinsan mo, okay? Narinig ko ang boses ni Gwen habang pinapayuhan niya si Miles. No, I won't, nakangiting sabi ni Miles. Lumapit ako kay Miles at humulik sa pisngi niya habang papasok ako sa kusina kasama si Gwen. Gwen, alam mo ba kung saan sila pupunta? Tanong ko sa kanya habang umiiling na may pag-aalalang tingin. Kaya wala rin siyang alam. He's not telling me anything. Just told that he's going with Sebastian and Kent for something important. She sighed and spoke. Pupunta rin si Kent. Bakit hindi na lang nila sabihin sa amin bago pumunta? Hindi ko alam, Marian, kung anong gagawin nila. Wala namang sinasabi sa akin si Mark. Siyempre, ganun din si Sebastian. Wala rin siyang sinasabi sa akin. Gwen, how's your feeling? Any uncomfortable feelings? Itinuro ko ang aking daliri sa kanyang tiyan, at nagtanong habang siya ay nakangiti sa akin at inilagay ang kanyang kamay sa tiyan at hinimas ito. Nahihilo. I should go to hospital and check kasi feeling ko 2 months na or more. Ngumiti ako sa kanya at tumango dahil buti naman kung pumunta siya sa ospital at magpa-check up. Babae o lalaki ang gusto mo? Tanong ko sa kanya habang nakangiti siya sa akin. Tapos na ako sa mga lalaki. Gusto ko ng babae para relaxed ako in the future. Tumawa ako ng malakas dahil sa sinabi niya. Dapat sumang-ayon din ako sa kanya. So kailan mo balak sabihin sa akin na buntis ka? Pareho kaming hinihingal ni Gwen nang marinig namin ang boses ni Mark. Paglingon namin, nakita namin siyang nakatayo sa may pinto habang nakatingin kay Gwen. Pagkatapos ay dumako ang mga mata niya sa akin at mabilis na lumipat muli kay Gwen. Galit ba siya dahil hindi niya sinabi sa kanya? Pinagmasdan ko ang mapanganib na ekspresyon ni Mark at napabuntong hininga. Napatingin ako kay Gwen at nakita kong nakatingin na siya sa ibaba habang nakagat ang ibabang labi. 2 months na, okay, great. With that tumalikod na siya at umalis. Galit talaga siya. Gwen, I think he's angry, sabi ko habang nakatingin sa akin at ngumiti. Huwag mo siyang pansinin. Lagi naman siyang ganyan. Kapag nawala ang galit niya lalapit siya at sasabihing masaya siya at mahal niya. Sabi niya habang nakangiti. Tumango ako sa kanya dahil sigurado siya sa mga ugali niya. Nakakainis talaga ang mga lalaki. Trust me, she again told me with a giggle and I nodded at her with agreement. Habang kumukuha kami ng pagkain sa dining room. Napatingin ako kay Mark at nakita kong nakatingin siya kay Gwen, pero nung tumingin si Gwen sa kanya, umiwas siya ng tingin ng madramang style. So Miles, alam mo bang buntis ang mommy mo sa isang little sister or brother? Habang nag-aalmusal ay tanong ni Mark kay Miles habang nakatingin sa lahat ng nag-aalmusal. I know daddy, di ba sinubukan kong sabihin sa'yo yun? Ang tanga mo at hindi ako pinansin. Tinuro ko pa yung tiyan ni mommy. Ang sama mo at hindi mo maintindihan. Paano niya nalaman? Napatingin ako kay Miles at nakita kong nakataas ang kilay niya kay Mark. Saglit na pinagmasdan ni Mark ang anak at pinagdikit ang labi at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin ako kay Sebastian at nakita kong walang kahihiyang nakangisi siya kay Mark. Gusto kong matawa dahil sa mukha niya. Pagkatapos mag-almusal ay lumapit sa akin si Sebastian at hinalikan ako sa noo. Ipapadala ni Tito Herman ang mga damit mo. Ingatan mo ang sarili mo. Babalik ako agad. I love you. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig kong sinabi niya na mahal niya ako.
Ito ang unang beses na sinabi niya iyon sa akin. Tumingin ako sa kanya at tumango ng nakangiti. I love you too, hinalikan ko siya sa pisngi nang ngumiti siya sa akin at nakahinga ng maluwag. Sa wakas, umiti siya sa akin at marahang kinurot ang pisngi ko. Let's go. Lumapit sa amin si Mark at naputol ang tingin niya kay Sebastian, tumango si Sebastian sa kanya at hinalikan ako sa noo habang nag-walk out kasama si Mark. Tiningnan ko si Mark at nakita kong nakatingin siya kay Gwen. Ingatan mo ang sarili mo, sabay alis niya. Galit pa rin ang lalaking ito. Tumango si Gwen sa kanya at kumaway ng nakangiti. Umalis sila pero sinasabi ng puso ko na may gagawin sila. Natakot ako at alam ko kung anong klaseng lalaki si Sebastian, at si Mark ay walang pinagkaiba sa kanya. Lumipas ang 2 araw, at hindi dumating sina Sebastian at Mark. Sa tuwing tatawag ako, naka-off ang phone ni Sebastian. Wala akong ideya at nagalit lang ako. Galit dahil hindi man lang niya ako kinausap. Hindi lang si Sebastian pati si Mark ganun din. Walang mensahe at walang tawag. Ano sa tingin mo ang ginagawa nilang mag-isa? Iniiwan ang mga babae at anak nila. Tanong ko kay Gwen na kumakain ng cake at nag-e-enjoy sa sarili dahil bagay na invisible sa kanya si Mark. Marian, they will come okay. Don't worry. Anyways they are men. Napabuntong hininga ako dahil wala namang patutunguhan na kausapin siya. Tumayo ako sa sofa at tumalikod para umalis. Saan ka pupunta? Tanong ni Gwen sa akin habang nakatingin ako sa kanya. Going to eat something and wait until they come back. Like you? Sabi ko, tumawa siya ng malakas at tumango sa akin. Lumipas ang oras at gabi na. Pinatulog ko si Gabriel kay Miles at pumunta sa kwarto ko para maligo. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto. Nang hindi ako pumasok sa washroom ay dahan-dahan akong bumaba. I'm gonna fucking kill her, Sebastian, narinig ko ang boses ni Mark at napahinto ako nang hindi lumalapit sa kanila. Just fucking calm down or you'll ruin everything. Sa tingin mo ba patatawarin ko pagkatapos niyang patayin ang aking ina, kasama ang aking hindi pa isinisilang na kapatid? What the fuck? Napabuntong hininga ako nang marinig ko ang sinabi ni Sebastian. Pinatay ang kanyang ina habang siya ay buntis. Sino? Shit. Narinig ko ang pagmumura ni Mark at nang hindi nakikinig sa kanila ay umalis na ako doon at pumasok sa kwarto ko. Hindi ako mapakali sa mga narinig ko. Walang pakialam na pumasok ako sa washroom at naligo. Paglabas ko ng kwarto ay nakaupo na si Sebastian sa kama. He looked at me and gave me a smile pero hindi umabot sa pisngi niya ang ngiting yon. Kitang-kita ko ang panlulumong tingin sa kanya at the same time nabasag siya. Hey asawa ko, it's almost 12 in the night. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya sa akin habang tumatayo sa kama at lumapit sa akin. Umiti ako sa kanya at umiling. Hindi ako inaantok. Hinalikan ko siya sa pisngi habang nakayakap siya sa akin. So okay lang ba dito ang little princess ko? Tanong niya habang hinahaplos ang tiyan ko. Yes she's okay. Ngumiti ako sa kanya at sinabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin saglit at nagpakawala ng malalim na hininga. Nasaan si Gabriel? Biglang tanong niya habang nakatitig sa kama. Sleeping with Miles, tumango siya sa akin at hinubad ang sando niya. I'll wash and come Alexa. Sleep now. Hinalikan niya ang noo ko at pumasok sa washroom. Bakit siya ganito? May nangyari na at malinaw kong nasabi pero ayoko na siyang tanungin, dahil kadadating niya lang ay masama pa rin ang loob niya. Humiga ako sa kama at maya-maya lumabas si Sebastian, habang nakasuot ng komportableng shorts. Umakyat siya sa kama at humiga sa tabi ko habang hinihila niya ako papunta sa kanya. Nakangiting sinimulan niyang haplusin ang mukha ko. Kumain ka na ba Sebastian? Tinanong ko siya. Tumango siya sa akin at sinubsob ang mukha niya sa leeg ko na may ilang malalambing na halik dito. Bakit ka ba naiinis? May nangyari ba? Hinaplos ko ang malasutla niyang buhok, at nagtanong habang nagpakawala siya ng malalim na mainit na hininga sa aking leeg. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya pero naiinis talaga ako kapag naiinis siya. I'll tell you Alexa, sleep now, tumango ako sa kanya at nagpasya na akong matulog dahil inaantok na ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at pumikit para matulog. Kinabukasan nagising ako at wala na si Sebastian. Bumangon ako sa kama at pumunta sa washroom at naligo. Nakita kong kausap ni Sebastian si Mark pagpasok ko sa sala. Napatigil sila sa pagsasalita nang makita nila ako.
Pagkatapos ay sinalubong ako ng dalawang malaking matengkad na ngiti. Napabuntong hininga ako at tumingin sa paligid at nakita kong nakabangon na si Gabriel at nakikipaglaro kay Miles. Bakit hindi niyo ipaliwanag ang nangyari nitong 2 araw? Tanong ko nang lumapit si Gwen sa amin. Sinamaan ko ng tingin sina Sebastian at Mark dahil gusto kong malaman ang totoo. Gusto ko talagang malaman lahat ng ginawa nila at kung ano ang nangyari, lalo na kung saan sila nagpunta. Pumunta kami kung saan kayo nakakulong ni Janus pagkatapos ng kidnap. Isang masalimuot na panginginig ang bumalot sa aking katawan nang marinig ko ang kanyang sinabi. Bakit? Bakit kinidnap? Nakita kong nanginginig ang boses ko at sa hindi malamang dahilan ay nalungkot ako. May nahanap ka? Tanong ni Gwen kay Mark habang nakatitig kay Sebastian sabay buntong hininga. Only found that Sebastian's grandma did it with someone. Alam kong siya iyon sa simula pa lang pero hindi ko alam ang intensyon niya. Dinala kanila ni Janus doon para patayin pero dahil nawala ang mga alaala mo ay binuhay kanila. Kumalabog ng husto ang puso ko sa narinig ko sa kanya. Paano siya? But I don't think she recognized you when you became his surrogate. Tumulo ang luha ko nang hindi sinasadya dahil wala naman kaming ginawa sa kanya, pero sinira niya lang ang pamilya namin, sino ang kasama niya? Bakit niya ginawa yun? Wala naman tayong ginawa sa kanya diba? Tumingin ako kay Sebastian at nagtanong habang nakatingin siya sa ibaba na may sobrang sakit na tingin. He's guilty dahil sa maling gawain ng masamang bruhang iyon. Hindi lang siya Marian, may nakasuporta talaga sa kanya. Ano? Suportahan siya. Sino ang susuporta sa isang tao para saktan ang mga tao? We'll find him from her. Don't worry, I'll make her for what she did to us. Tumango ako sa kanya at tumingin kay Sebastian. Naiinis talaga siya. Naglakad ako papunta sa kanya at umupo sa tabi niya habang nakapatong ang ulo ko sa balikat niya. I'm sorry, pinulupot niya ang braso niya sa balikat ko at hinalikan ang ulo ko. Pasimple akong tumango sa kanya dahil wala naman siyang ginawa at unfair naman kung galit ako sa kanya dahil sa lola niya. Alexa, did she ever say something not normal to you? Just wanted to know. Napatingin ako kay Sebastian at bigla kong naalala ang sinabi niya tungkol sa mommy ni Sebastian. Nang bawiin ko si Gabriel, kinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang babae na tumira sa bahay na iyon at napakahawig niya daw sa akin. Nawalan daw siya ng buhay dahil hindi niya binitawan ang taong hindi niya dapat makuha. Malapit na, hindi ko na binanggit ang pangalan niya pero wala akong gustong itago kay Sebastian. I think the woman she mentioned was my mom. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ni Sebastian at tumingin sa akin. Napatay din ang mommy ko sa utos niya. Ewan ko lang kung bakit, nakita kong nanginginig ang boses niya. Tinapik-tapik ko ang likod niya at sinubukang e-comfort siya. Kaya marami siyang ginawang kasamaan maging sa sarili niyang pamilya. Ang kanyang anak at ang kanyang sariling apo. Paano magiging malupit ang isang babae? At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barqueo of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Marian Sushon of America, Karen May Plato of Hong Kong, Evain Loha of Hong Kong, Fe Cruz, Judy Char, Ana Yu Powell, Harna Baduli, Tenda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianica Sagde of Kuwait, Taylon 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Oman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemon Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Sassy TV, Rex Roy, Teresita Arevalo, Nicomeda Atihira, Annalisa Jamie of Saudi, Melanie Isidro of France, Nitz Reyes of Kuwait, Reyes Family of Kuwait,
Alerta family of Kuwait. Maricel Dela of Hong Kong. Janus Lunhas of Qatar. Hani V of Kuwait. Ella Fame of Kuwait. Minda Adlawan of Davao City. Marisa Remular of Oman. Lupineda of Dubai UAE. Mariz Vialaw of Kuwait. Dolores Martin of Riyadh KSA. Garamilo Serafin of Dubai UAE. EJ Kat of Hong Kong. Fatima Diocolano of Dammam KSA. Manang Mary's Channel of Oman. Devora Valdez of Singapore. Marites Bolarga of Taiwan. Floreline Adlawan of Riyadh KSA. Lorena Barbosa of Moscow, Russia. Jolie Madamasila of Israel. Maria Manering of Australia. Luz Tua of Israel. Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias. Cherry Masaglang of Kuwait. Rose Hasmain Fernando of Oman. Lena Prestoza of KSA. Jane Gupit of Batangas City. Connie Maximo of Taiwan. Nelly Gallo of Canada. Rosalinda Gonzaga of Kuwait. Jen Pitao of Qatar. Rodover Magallanes of Hong Kong. Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA. Reina Roque. Darkman Ed at Mimi. Leonard Brown. Yams. Vladimir Casimo. Pinky Flores. Gemela Dumasil. Glyceria Salab. Mars. Fena Veros. Mayu Calamente of Qatar. Rowena Manidol of Saudi Arabia. Takwatchera of Hong Kong. Catherine Asaha of Kuwait. Mayan of Macau. Jeannie Lynn Quixote of Madrid, Spain. Augustina Amora of Jeddah KSA. Nelia Ruiz. Raquel Calao. Bernadette Pia. Rodalyn de la Cruz Tagle. Aditha Capiando. Girly Bautista. Jessel Aquines. Baby Dayrit. De la Cruz Aloha. Spice 221. Jingjing Roladan. Love Top Secrets. Debbie de la Roca. Shunli Diaries. Ellen Juanilo. Elsa Maestro. Amelita Andaha. Nympha Tolentino. Fiel Daliwan. LV Catalonia. Estrella Taluon. Madol Fuerza. Samar Biang. Highland Sam Gold. Marizel Varona. Zenaida Bala. Neri Javier. Dory Lynn Besa. Alma 1027. Mari Fidator. Helen Santiago. Cynthia Neva. Lizol Chato. Edita Barrientos. Lena Palail. Alejandro Boncalos. Azumi 12 Gamang. Gemma Pina Florida. Cherry Lorono. Rodney Santiago. Elizabeth Banutan. Madol Fuerzos. Mitch Hernan. Maria Luningning Fabre. Jenny Joy Ruiz. Maluga Cusana. Anato Kitchen. John Emily. Irma Akira. Beverly Ruiz. Madeline Gatan. Evelyn Valera. Cecil Yamamoto. Evelyn Ebanez. Challenges Vlog of Kuwait. Berlan Almacedo of Dammam KSA. Rhonda Carion. Max Isard. Adelina Gelorina. Mary Lou Molina. Vilma Sakin. O'Rourke Erme. Mayore BCN. Gloria Abihiro. Feli Cockle. Banduan Lin. Agbon Family of Caloocan. Crisol Family of Quezon City. Lori of Kuwait, Rosanna. Merlin Thomas of Bahrain. Jules HL 101. Honese Basco of Qatar. Angelica Feboa Montajes at sa mga anak niya na sina Tina and Penty of Finland and Anne of Dubai. Marshall Lemery of Israel. Merlin Thomas of Bahrain. Ariel Kababat of San Rafael, Bulacan. Nenita Dagohoy. Rowena Libona. Mary Jane Gono. Lorena Coloma. Pami A. Kamsa. Betty Lulosnum. Josie Borilio. Femalig Onlina. Marilyn Batuigas 20. Tunog Relaxing. Shalimar Vergara. Sunida Abo. Jassy Baking. Hala Aguilan. Jeff Felgayo. Chris Elda Mausisa. Bonifacio Ramos. Rose Estoy. Romnick D. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.